Kumuha ako ng gabi mga mare at aking ibibilad bago gulayin. At ngayong araw mga mare ay tinulungan ko na nga si Mister sa paggagamas. Magandang araw, another day, another mini vlogs. Samahan nyo nga ulit kami mga mare sa panibagong araw namin dito sa bukid. Bago ako umalis dito sa bahay mga mare ay ito nga muna ang mga naging kaganapan. Maaga pa lang mga mare ay napakatindi na naman nga ng sikat ng araw kaya naman idinilig ko nga muna itong aming upo. At pagkatapos ko nga magdilig mga mare ay kumuha nga muna ako nitong gabi. Tamang-tama nga ito mga mare dahil grabe napakainit nga ngayong araw. Kapag kasi mga mare nagugulay ako nitong gabi ay pinapatuyo ko nga muna ito. Kapag kasi mga mare binibilad namin ito bago lutuin ay nawawala yung dagta. At nawawala din mga mare yung kati kapag natutuyo nga ito. At lalo't higit mga mare ay nagiging mas masarap nga ito kapag tuyo na bago gulayin. At pagkatapos ko naman mga maring manguha ng gabi ay ito at pumunta na rin nga ako dito sa aming kubo. Halos madilim-dilim pa nga mga mare ay nandito na nga si Mister para simulan na nga ang paggagamas. Sa sobrang init nga mga mare ng panahon ay napakahirap nga kapag inabot ng tanghali sa paggagamas. Inaagahan na lang mga mare ni Mister ang pagpunta dito tapos kapag matindi na nga ang sikat ng araw ay saka na lang siya magpapahinga. At pagkarating ko nga mga mare dito sa kubo ay agad ko namang inintindi ang pagluluto. Hindi nga ako mga mare makasabay kay Mister papunta dito sa kubo dahil minsan ay tanghali na nga akong nagigising. Pero minsan naman ay talaga namang sadyang napakaaga nga ni Mister pumunta dito. Bali din ni mga mare ang lulutuin ko nga lang sa almusal ay itong tortang corned beef. Medyo tanghali na mga mare nung mga oras na ito kaya naman ay nagmamadali na nga ako sa pagluluto. At ito nga mga mare si Mister at talaga namang kahit napakatindi na nga ng sikat ng araw ay bising-busy pa rin sa paggagamas. Kapag sa ganitong almusal mga mare at wala nga akong ibang maisip na ulam ay nagpiprito na lang ako ng mga ganitong ulam. Mabuti na lang mga mare at wala ngang problema kay Mister kahit ano nga ang aking lutuin. Basta ang mahalaga lang sa kanya mga mare ay meron nga siyang makakain kapag nagutom na. Kaya naman hindi nga mga mare mahirap ipag-prepare ng pagkain itong si Mister. At yung mga gusto ko nga mga mare ang nasusunod at wala nga siyang choice. Huy. At dini nga mga mare ay pinagsangag ko na rin siya ng kanin dahil meron nga kaming bahaw simula pa kagabi. At dahil sabi ko nga mga mare ay hindi nga ako nagkakakain ngayon ng kanin kaya naman ay si Mister nga lang ang kakain ngayon. At kape nga lang mga mare ang almusal ko at hanggat hindi nga ako nagugutom ay hindi nga ako kakain. Kaya naman kung mapapansin nyo nga mga mare ay si Mister nga lang ang kumakain. Dini nga mga mare ay tingnan nyo naman kung ano nga ang pinagagagawa sa akin ni Mister. Pinipilit nga ako mga maring subuan. Sabi ko nga ay hindi pa nga ako nagugutom at mamaya na lang ako kakain. Napakakulit nga mga mare ng pagkatao ng isang ito kaya naman kung hindi nga gaanong kilala ay talaga namang mababad trip nga. At sabi ko nga mga mare sa kanya ay suportahan na nga lang niya ako dito sa aking pagdadayet. At dini nga mga mare ay sobrang init na nga ng panahon kaya naman ay diniligan ko nga muna itong aking punlang pechay. At dahil bawal pa nga ito mga mare sa matinding sikat ng araw ay tinakluban ko nga ulit ito. At dini nga mga mare ay tinulungan ko na si Mister ngayong araw sa paggagamas. At kung mapapansin nyo nga mga mare ay grabe napakatindi na nga ng sikat ng araw kaya naman ay dito na nga lang ako nagsimula sa may malilong. Kailangan ko na talaga mga maring tulungan si Mister dito kahit napakatindi nga ng sikat ng araw dahil grabe lulubog na nga itong aming tanim sa damo. Madali lang naman mga maring magamas dito dahil napakayabunga ng lupa. Sa pagtatanim talaga mga mare ay sakripisyo nga muna ang kailangan bago nga kumita. Dahil sa pagtatanim na ito mga mare ay kailangan mo munang maghintay ng ilang buwan bago kumita ng pera. Kaya naman ngayon mga mare ay mas naiintindihan ko na nga yung marami kung bakit mas kailangan nila makipagsiksikan sa syudad. Ang pagtatanim or pagsasaka mga mare ay hindi nga ito para sa lahat. Dahil kung ikaw mga mare yung tao na araw-araw nga may kumakatok sa inyong bahay para maningil ay hindi nga para sa inyo ang pagtatanim. O siya hanggang dito na lang mga mare. Maraming salamat. Stay safe. God bless. Bye. Bukas ulit.